So kagaya nga na nasabi ko sa may last video, pag-uusapan natin ang patungkol sa volume 9 ng Tensura Light Novel. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tensura contents. Sa channel na ito, pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tensura universe. So without further ado, let's get into the video. Gusto ko rin siya gawa ng mga videos kasi malapit na nga siya sa may anime. At saka this time meron na ako may ipakita ng mga panels na galing sa may manga para mas maging enjoyable ang viewers experience. Tsaka isa pa, napansin ko rin kasi na napakaraming info na tinanggal para mapaikli yung chapter sa may manga. So dito mas detailed natin siya na mapag-uusapan. Gagawin ko rin palang 8 to 10 minutes yung mga videos natin dito sa may volume 9. Kaya mas matagal siya compared dun sa mga normal videos natin. Ang last natin na napag-usapan sa may volume 9 ang pagbigay nitong si Raphael Sensei ng skill na Ultra Speed Regeneration kay Bovix. At para fair, binigyan din nitong si Raphael si Equix. Ang skill naman na ito ang unique gift na Determiner. Iniaalaw nito ang isang user na mag-create ng space kung saan restricted ang powers ng kanyang target. Ginamitan ito nitong si Raphael Sensei ng combination ng skills ng Uriel na Unlimited Imprisonment at Dominant Space. Pero inferior version lang itong ability na ito na naibigay kay Equix. Kaya madali lang ito na mai-resist ng mga mas malakas sa kanya. Pero kung ang target na Equix kasing lakas niya lang or mas mahina pa sa kanya, kayang-kaya niyang i-drag ang kanyang opponent sa may space na ito, kung saan meron siyang malaking advantage. Kaya depende talaga ito sa kanyang opponent. Pwede rin daw ito magamit nitong si Equix kapag nakastation na siya bilang boss sa may labyrinth. Kasi sa pamamagitan ng paglalagay ng space na ito sa kanyang sarili, may hirapan siyang talunin ng mga adventurers. Kaya goods na daw itong si Equix na maging floor level boss. Ngayon, nagpapakilala pa lang itong mga participants sa may tournament. Sinabi na rin itong si Soka sa mga audience na itong sila Bovix at Equix nga magiging boss ng mga floor level sa may labyrinth. Ini-announce niya na ito para aware na itong mga adventurers kung gaano kalakas ang mga boss ng kanilang i-open na dungeon. Ang fifth competitor naman dito ang Mysterious Maskman na nagpakita daw ng unbeatable strength kahapon during the preliminaries. Ngayon daw masasaksihan nila kung gaano ito kalakas in a 1v1 battle. Nung tiningnan nitong si Rimuru itong Lion Mask participant na ito nailuwa niya yung juice na iniinom niya at kinausap niya itong si Zoe. Tinanong ni Rimuru kung ito daw ba si former Demon Lord Carrion. Tumugon naman itong si Zoe dito na oo daw, wala daw duda. Tama daw itong si Lord Rimuru dito. Nagulat dito itong si Rimuru kasi kahapon sinabi sa kanya nitong si Diablo na wala daw ni isa sa mga participants ang magiging concern sa kanila. Ibig sabihin kasi nun maging itong si Demon Lord Carrion napaka-insignificant ang tingin nitong si Diablo. Kaya napaisip dito itong si Rimuru kung hindi daw ba napansin itong si Diablo ito or kung masyado lang daw confident ito sa pagre-report kahapon sa kanya. Dan napansin nitong si Rimuru na itong si Carrion meron tatlong tiga-cheers sa may sidelines. Itong mga ito ang tatlong anak nitong si Demon Lord Agrawell. Actually, kasama itong mga ito sa may fan club nitong si Shion. Kasi simula nung tinalo sila ni Shion, naging diehard fans na sila. Meron pa nga sila mga clothing na may nakalagay na Shion Fan Club, tapos Shion for Life. Siguro daw naging fan din ni Carrion itong tatlong ito matapos silang talunin nitong si Carrion. Kaya naisip nitong si Rimuru na itong tatlo daw na ito merong some kind of weird fetish na kapag tinalo sila magiging fan na sila nung tumalo sa kanila. Mukhang jokes itong tatlong ito pero meron silang mataas na magical level of energy. Kapantay sila ng mga former demon lords in terms of existence value. Ang dahilan lang naman kung bakit sila tinalo ni Shion dahil kulang na kulang sila in terms of battle tactics kasi napakaunti pa nga ng kanilang battle experience. Pero hindi rin basta-basta itong tatlong ito. In fact, mas malakas pa nga daw ang bawat isa sa kanila kaysa kina Bovix at Equix. Kaya nakakabilib din daw itong si former Demon Lord Carrion dahil pinagsabay-sabay niyang labanan itong tatlong ito kahapon. Nag-reply naman kay Rimuru itong si Shion. Sabi ni Shion nakaka-disappoint daw itong mga ito. Mukhang kailangan niya pa daw na bigyan pa itong mga ito ng mga mas mahirap pa na mga trainings. Mukhang galit na galit itong si Shion kasi natalo ang kanyang fan club. Pero hindi naman masisisi nitong si Rimuru itong tatlong ito
kasi nga mga bata pa naman sila. Tapos si former Demon Lord Carrion pa ang naitapat sa kanila para daw itong mga kindergartens na naitapat sa isang fully grown na adult. Kaya hindi daw talaga pwede expect nitong si Shion na mananalo itong mga ito. Then habang nag-uusap itong sila Rimuru bigla nagbasa itong si Sokka ng isang message from an anonymous fan daw. Ang nakalagay daw sa may letter na ito hindi daw siya makakapanood ngayon, pero gawin daw nito ang best niya para sa kanya at wag daw nitong ipapaalam ang kanyang tunay na identity sa mga tao. Kahit na anong mangyari daw wag nitong hahayaan na mai-reveal kung sino talaga siya. Dahil alam na daw nito kung ano ang mangyayari kapag na-reveal ang kanyang tunay na identity. Tapos sabi ni Sokka hindi niya daw alam kung kanino ito galing, pero mukhang supportive daw ito nagpadala nito. At mukhang fan daw ito nitong si Lion Mask. Napailing na lang dito itong si Rimuru kasi obviously daw hindi ito sign of support at isa itong threat para kay Carrion galing kay Milim. Hindi nga kasi makakapunta sa may martial tournament na ito itong si Milim kasi busy siya sa ngayon sa pagpa-finalize ng kanilang labyrinth. Wala rin daw dito itong si Veldora kasi magkasama daw itong tatlo nila Ramirez sa pag-aayos nga nitong labyrinth nila, pero hindi daw in-expect nitong si Rimuru na magpapadala ng tauhan itong si Milim dito. Buti na lang daw at hindi gumaya itong si Veldora sa kanya. Actually, medyo nag-aalala dito itong si Rimuru kasi mukhang itong si Carrion daw ang pinakamalakas dito sa may tournament nila. Sa tingin ni Rimuru hindi daw ito kayang talunin ni Geld. Gusto pa man din ni Rimuru na tauhan niya dito ang manalo, pero mukhang imposible na daw yon dahil sa presence nitong si Carrion. Gusto niya daw na makakita ng isang magandang laban, pero ayaw niya daw makita si Geld na ma-knockout. Then sumagi sa isip nitong si Rimuru bigla na meron pa daw palang isang malakas na candidate at ito walang iba kung hindi itong si Masayuki. Kaya good luck daw dito sa magiging laban nila nitong si Carrion eventually. Ngayon ini-introduce naman nitong si Sokka ang mga participants na galing sa may Tempest mismo. Itong mga ito sila Geld at Gupta. Napaka-grand pa ng introduction nitong si Sokka sa mga ito kasi sinabi ni Sokka na itong mga ito daw ang pinakamalalakas sa mga pinakamalalakas. Kaya nagkaroon na agad ng mataas na expectation ang mga tao dito. At itong mga ito daw ang greatest among the government officials nitong si Demon Lord Rimuru. Ang bawat isa daw sa kanila katumbas ng libo-libo mga soldiers in terms of strength. At ang mananalo daw dito sa may tournament na ito makakasali sa may 4 Heavenly Kings. Nung sinabi ito nitong si Sokka talaga naghiyawan itong mga tao dito dahil sobrang excited sila sa The Big Four nitong si Rimuru. Ang unang in-introduce nitong si Sokka ay itong si Gupta. Ito daw ay isang elite fighter na merong aloof na demeanor. Napapatili daw nito ang lahat ng mga kababaihan. Ito daw ang warrior captain na genius at ito daw ay walang iba kung hindi itong si Gupta. Kabadong-kabado itong si Gupta dahil nga sa naging introduction sa kanya. Gustong-gusto na nitong si Gupta na mag-back out pero wala siyang choice kung hindi ang magpatuloy. Nasabi na lang dito nitong si Rimuru na kung may gusto daw sisihin itong si Gupta kung bakit siya mabubugbog mamaya sisihin daw nito itong si Milim kasi si Milim daw ang dahilan kung bakit nakasama sa mga participants itong si former Demon Lord Carrion. Putlang-putla na itong si Gupta sa ngayon. Then nang ini-introduce naman itong si Sokka itong si Geld. Sabi ni Sokka warm up lang daw ang naunang candidates compared dito kasi ito daw ang star performer ng Tempest. Ito daw ang kanilang High Orc Savior, the Guardian Angel of Tempest. Ang Iron Wall daw nito na defense kayang i-repel ang lahat ng mga attackers. Nagulat dito itong si Rimuru kasi parang insulto yon sa ibang mga participants, especially kay former Demon Lord Carrion kasi tawagin pa naman siyang warm up. Marami talagang information na hindi na ipakita sa may manga dahil straight up battles na lang halos ang mga ipinakita para mai-compress yung mga manga panels. Pero i-discuss natin ito dito in a detailed explanation. Again, itong mga ito ang mga qualifiers. Ito ay sila Equix, Bovix, Gupta, Geld, Jinrai, Masayuki, Guy at finally itong si Lion Mask. Sa next video natin ay start na tayo ng mga mangyayaring battles. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.